Shalom mga kapatid, we are now in our lecture 2 series of our synopsis of the Old Testament. No? Natutuwa ako dahil nakapag-lecture 2 na tayo. Naway marami kayo natutunan nung ating short lecture doon sa ating lecture 1. At this time, we will continue on our series on the synopsis of the Old Testament. Ano nga ba ang synopsis of the Old Testament? Ito po ay summary or brief summary of the Old Testament para mas maintindihan natin. No? Kasi kung babasahin mo yung 39 books, no? Medyo kung hindi mo alam ang pagkasunod-sunod, malilito ka talaga. At don't you know na ang sa Old Testament po, it points to Jesus Christ. Lahat ng may mga events, may mga character dito na nangyayari dito sa Old Testament, it actually patungkol kay Jesus Christ yan. Kaya nakaka-excite na makinig tayo sa lecture series. Magsimula tayo doon sa paggawa ng Diyos kay Adan at saka Eva. At alam naman natin na, kung gusto niyo i-research po yan, mula po sa time ni Adan at Eva hanggang sa time ni Jesus Christ, nung dumating siya, no, nagkatawang tao siya, ay 4,000 years. Yan po yung magkasunod-sunod natin. Gusto kong lagyan ng year na kung kailan nangyari ito, pero matatagalan tayo. So, dire-diretso lang tayo and it's up to you to research kung kailan ba dumating, nangyari yung pagbaha, kung kailan dumating si Adan or si Abraham o kaya si Moses, and etc. Meron po yung timeline. But this time, focus lang muna tayo ng pagkasunod-sunod. Si Adan at Eva po ay nasa Garden of Eden at alam naman natin na dumaan po sila sa matinding tentasyon at natalo po siya, nadala po sila sa tukso na ginawa ni Satanas. Now, dahil dyan sa ginawa nila, sinumpa po sila, si Adan, si Eva at saka yung serpent, sila po ay pinaalis doon sa Garden of Eden dahil hindi sila pwede magstay doon dahil baka makain nila yung tree of life. Pag nakain kasi nila yung tree of life na nandun pa sa loob ng Garden of Eden, baka hindi na sila mamamatay. Ang sabi ng Diyos, kailangan silang mamatay. Ngayon, kailangan lumabas sila at nilagyan po ng flaming sword ang entrance ng Eden para hindi na po sila makapasok doon. So doon po sa labas ng Garden of Eden, namuhay po sila Adan ng normal na tao na kung saan ay talagang nag-suffer sila doon sa consequence ng sumpa na sinabi ng Diyos sa kanila. Katulad ng lalaki na kailangan talagang magbanat ng buto para mabuhay. Ang babae naman ay masasaktan sa panganganak. So si Adan at saka Eva, nagkaroon po sila ng mga anak. Ang unang anak nila si Cain at saka si Abel. At alam natin ang istorya ng buhay ng magkapatid na ito na kung saan si Cain ay nagiging natukso din or kaya nadala ng tentasyon ng ginawa ni Satanas sa kanya. Nagkaroon siya ng inggit, nagkaroon siya ng galit dun sa kanyang kapatid to the point na pinatay nga niya yung kanyang kapatid na si Abel. Kaya ang nangyari, si Abel o si Cain po ang unang murderer sa human history. Kaya siya po ang first murderer, no? So Cain really represent the evilness of human. Si Abel naman is the goodness of human. So you see ang nangyari talagang pinipersecute ng evil, human yung evil, yung good people. Kaya natural na talaga magmula pa sa noon pang unang panahon, hindi na tayo magtataka na tinutuligsa talaga ng masasama ang mabuti. Ngayon nung nagkasala po nung napatay nga ni Cain si Abel, siya po ay pinarusahan din ng Diyos at nagiging wandering person siya. Siya po ay pakalat-kalat na sa balat ng lupa. Pero alam mo, makita natin kung gaano kabuti ang Diyos na sa kabila ng ang laki ng kasalanan ni Cain, binigyan pa rin siya ng protection ng Diyos. Nilagyan po siya ng tatak. Hindi maliwanag kung anong tatak yun, pero meron pong protection sa kanya na hindi siya pwedeng galawin para hindi po siya patayin ng kahit sinong tao o kahit anong hayop na madadaanan niya. So nabuhay po ng matagal din si Cain at nabasa nga natin sa Bible na nakakita po o nakahanap po siya ng asawa. Ngayon, yan ang next tanong ko. Saan siya nakakahanap ng asawa? 'Di ba? Sila lang naman yun magkapatid, si Cain at saka si Abel. Pero bakit nagkaroon siya ng asawa? Now, si Adan kasi nagkaroon sila ulit ng anak. Ang pangalan ay si Seth. So tatlo na ang anak ni Adan. Si Cain na naglatagaw, naging wandering, na si Abel na namatay, na pinatay, at si Seth na sinilang pagkasunod nun. Now, si Seth ay nagkaroon din ng maraming anak, mga apo, great-grandchildren. Now, dito sa history na ito, doon si Adan kasi nabuhay pa ng 930 years, no?
930 years pa nabuhay si Adan. At nagkaroon pa siya, according to chapter 5 ng Genesis, nagkaroon pa sila ng maraming anak, babae at lalaki. So, yung mga anak nila, doon nakakuha o doon nakakita ng asawa si Cain. Kaya, noon kasi noong unang panahon, pwede kasi magkaroon ng relasyon o mag-asawa ang magkakamag-anak o magkakadugo. Anyway, malayo na sigurong degree ng relationship yun o sa family, kaya pwede naman sila mag-asawa. So, nagkaroon ng asawa nga si Cain. Ulitin ko, nakuha po o nakakita po ng asawa si Cain doon din sa lineage nila Seth or maybe doon sa mga anak ni Adan at Eva na babae at lalaki na hindi na na-mention ng pangalan. Now, pagkatapos noon dumami po ang tao sa balat ng lupa. Sumama, nag-increase din ang kasamaan. Ang mga angel nakipag-sex doon sa mga anak ng tao, so lumala lalo ang mga kasamaan. So, nagkaroon po ng ang Lord na sabi niya nagsisisi siya, pero language lang po ng language ng Bible. Malalim po ang pag-intindi natin diyan. Hindi po yung nagsisisi talaga ang Diyos. Dahil tatanungin natin, hindi ba alam ng Diyos yan o ganyan. No, malawak po ang pag-aaral natin. Yung word na regret o pinagsisisihan ay language ng Bible yan na sa sunod natin pag-uusapan yan. So dahil sa kasamaan ng tao, planong gunawin ng Diyos ang mundo. Now, gugunawin sa pamagitan ng tubig. Now, dahil sa kasamaan ng tao, ay talagang lahat po ay gugunawin. Mabuti na lang may nakita ang Diyos na isang taong matapat. Ang pangalan po niya si Noah. Si Noah po ay matapat na naglilingkod sa kabila ng kasamaan ng kanyang palibot, kasamaan ng kanyang panahon. Si Noah ay nananatiling tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya naman, niligtas po siya ng Diyos, inutusan siyang gumawa ng arka, kasama ng kanyang pamilya, ang asawa niya at 3 anak niya at ang mga asawa ng kanyang mga anak. Tapos nung panahon na yon ay napansin natin na nagunaw nga ang mundo sa pamagitan ng tubig. Na bago tayo mag-move forward, alam niyo ba na ang mundo natin pala ay merong water canopy. Ibig sabihin, napalibutan po tayo ng tubig. Kung babasahin mo, yung account ng Noah's Ark, yung pag-flood, na ang mga tubig ay galing sa ilalim, galing sa taas, dahil po binuksan ng Diyos yan at ibinuhos sa lupa. Kaya naniniwala tayo na ang mundo pala noong unang panahon ay napalibutan po ng tubig. Ito ay example illustration po na kung saan ang mundo ay merong water canopy na palibutan po yan ng tubig. At alam nyo ba na ang mundo pala bago ang flood, bago ang Noah's flood, hindi po nakaranas ng ulan yan. Hindi inulan. Mula sa time ni Adan hanggang sa time ni Noah, hindi po yan inulan. Kaya magugulat tayo na talaga hindi pala nagkaroon ng ulan noong unang panahon, only after na kay Noah. Kasi yung nagdidilig kasi sa mga halaman sa lupa ay yung mga moist o mga dew na galing doon sa tubig na nag-cover sa ating mundo. At alam din naman natin na merong nabanggit sa Bible na 4 na ilog na nakapalibot din doon sa Garden of Eden. Ano yon? Gihon, Pishon, Tigris at saka Euphrates. Yung natira nga ngayon na-discover na natutuyot na ay ang Euphrates. So yun po yung 4. So may tubig nung unang panahon at maganda ang klima noon. Maganda ang panahon noon. Unlike ngayon nung nawala na yung canopy ng water na nakapalibot sa ating mundo, nung nawala na yun, nakakatagos na ngayon yung sun rays na nakaka-damage talaga at nakakapag-cause ng change ng atmosphere. At kaya nagkakaroon tayo ng tawag dito yung climate change. So nagbago-bago ang panahon. Yung dating tawag dito mayelo, natutunaw na, nag-iba na because wala ng protection. Nawala yan during the time of Noah. Okay, now pagkatapos si Noah po ay nung nag-subside na yung water, alam naman natin na na-cover lahat ng mundo ng tubig, no? Na-cover as in wala kang makitang isla, wala kang lumutang na tip ng mountain kundi na-cover talaga yan. Pero nung nag-subside na, alam na natin kung saan nag-subside si Noah, ang Noah's Ark, at doon na po namuhay ang pamilya niya. Nagkaroon din ng repopulate, kumbaga, 'di ba? Na daming namatay, no, sa pamagitan ng pamilya ni Noah, nag-repopulate ngayon ang mundo. So si Noah, meron pong 3 anak na may mga asawa din. Ang panganay ay si Japheth, si Shem at saka si Ham.
Si Japhet, ang mga descendants niyan, ito yung mga puti, ito yung mga Western, mga American, mga Russian, yung mga mapuputi, mga kakulay, mga matatangos ang ilong. Galing po yan sa lahi ni Japhet. Ito naman si Shem, doon tayo galing. Yung mga Malay, yung mga brown skin katulad natin, mga dark brown, at saka yung mga yellow. Ang mga Chinese kasi hindi naman white yan. Yellow po yan sila. Mga Japanese. Yan yung mga lahi ni Shem yan. Si Ham naman, yun yung sa Africa, yung mga dark skin talaga, yung mga maitim. So alam na natin kung saan nanggaling ang mga puti. Anong lahi yon kay Japhet? Yung mga brown, yellow, dark skin, not dark skin, dark brown ay sa lahi ni Shem. Doon po tayo nanggaling. At ang Ham ay galing po sa lahi ng yung mga descendant niya, yung mga Africans. So, magmula po noon ay dumami na naman ang tao sa balat ng lupa. Nung nag-i-increase ang number of people, nag-i-increase din yung kasamaan ulit. Ayun. So, nagkaroon na naman ng pagyayabang mga tao at naging makasalanan ulit. Nandun na yung nagplano sila magtayo ng Tower of Babel. So ang ginawa ng Diyos, kinonfuse sila. So ginawa ng Diyos, nagkalat sila ngayon based on their dialect kasi pare-pareha sila. Doon nagsama-sama sila. So yung Tower of Babel ang nawala. So yun po yung short lecture number 2 natin mula kay Adan hanggang po kay Noah. Okay? Ulitin ko po, mula kay Adan hanggang kay Noah. Ang lecture series number 3 natin is simulan naman natin kay Abraham. Maraming salamat. God bless.